tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanila susundan. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng may ngiti sa inyong mga muka ang inyong katabi ng magandang hapon? Ngayon po, alam po natin ay araw ng Biyernes, at kapag araw ng Biyernes, natitipon po tayo dito sa simbahan sa Quiapo upang magbigay parangal, papuri at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Senyor, Jesus Nazareno. Mabait po ba kayo? Natanong nyo na po ba yan sa sarili ninyo? Mabait ba ako? Tanungin nyo nga ang sarili nyo, mabait ba ako? Anong sagot ninyo? Iba-iba, no? Pwedeng oo, pwedeng katamtaman, pwede na. No? Maganda, tanungin mo yung katabi mo, mabait ba ako? Anong sagot? Anong sagot? Iba-iba din, no? Pero mga kapatid, bakit ko pinapatanong ang mga tanong, o bakit ko pinapatanong ang katanungang, mabait ba ako? Dahil kung tutuusin mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may tunay na kabaitan. Bakit? Dahil una sa lahat, tandaan natin, ang lahat ng nilikha ng Diyos mabuti at maganda. At kasama sa kabutihan at kagandahan na iyon, ay ang taglay nating kabaitan sa ating mga sarili. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang kabaitan ay sinusukat sa ating mga pagkilos at paggawa. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag ang isang tao
nakita natin, laging nasa loob ng simbahan, nagdadasal. Mabait ba yon o hindi? Iba-ibang reaksyon. Ano? Kapag ang isang tao nakakita ng isang taong nangangailangan ng tulong, binigyan niya ng tulong ang taong ito, mabait ba ang taong ito? Talaga? Oo. No. Kapag ang tao pinag-uusapan ang buhay ng iba, mabait ba ang taong iyon? Hindi. Chismosa ang taong iyon. No? Chismoso. Kapag ang tao ay nakikipagkapwa-tao, mabait ba ang taong iyon? Mga kapatid, madalas sinasabi natin na ang tao ay mabait dahil sa kanyang mga kilos na ginagawa. Pero aminin natin mga kapatid, minsan ang mga kilos na ginagawa natin ay panlabas lamang. Pwedeng sa harapan ng ibang tao, mabait ka. Pwede sa harapan ng ibang tao, tumutulong ka. At bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ibanghelyong napakinggan, tila parang tinutuligsa ng mga Pariseyo ang disipulo ng Panginoon. Bakit? Dahil namitas sila sa araw ng pamamahinga. At para sa mga Pariseyo, ang araw ng pamamahinga ay isang banal na araw. Kaya nga sinasabi nila, kapag araw ng pamamahinga, bawal kang kumilos. Dapat ikaw lang ay nagpapahinga. Pero ano ang turo ng Panginoon? Ang kabaitan ay dapat sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa madaling salita mga kapatid, ang kabaitan ay hindi lamang ibinibigay sa taong nakakakuha din tayo ng kabaitan. Ang kabaitan mga kapatid ay dapat sa lahat ng oras at pagkakataon nandoon ng pagsusumikap natin maging mabait. Bakit? Dahil nilikha ka ng Diyos. Nakakagawa ka man ng pagkakamali, nakakagawa ka man ng pagkakasala, mabait ka pa din. Dahil una sa lahat, nilikha ka ng Diyos. Kaya hindi dapat pinipili ang mga oras ng kabaitan. Di ba tayo pong mga Pilipino, kapag tinatanong, mabait ba ang taong ito? Anong madalas nating sinasagot? Kapag tulog. Mabait yan, Father, kapag tulog eh. Pero di ba mga kapatid, ang kabaitan ay hindi lamang nakikita sa pagkilos. Ang kabaitan ay nasa puso na sumasalamin sa ating pagkilos at paggawa. Ang tunay na mabait, mabait ang kalooban at puso. Ang tunay na mabait, nakikita yon sa kanyang pagkilos at paggawa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tanungin mo ulit ang iyong sarili. Mabait ba ako? Sana po ang sagot natin, oo. Dahil nagsusumikap tayong isabuhay ang turo ng Panginoon. Nagsusumikap tayo na sabihin natin sa ating mga sarili, nilikha ako ng Diyos, dapat akong maging mabuti. Nilikha ako ng Diyos, dapat akong maging mabait. Kaya tingnan po ninyo ulit ang inyong mga katabi. Tanungin niyo po ulit, mabait ba ako? Sana ang sagot, oo. Dahil ang bawat isa sa atin may taglay na kabaitan dahil una sa lahat, may Diyos na mabuti. Amen.